Balikan po natin ang balita tungkol sa 3 Pinoy na sinintensyahan sa Qatar dahil sa pang-espiya umano para sa Pilipinas at pananabutahin ng ekonomiya ng Qatar. Makakausap natin si DFA spokesperson, Assistant Secretary Charles Jose. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, ano po yung update sa lagay ng 3 Pinoy na nahatulan sa Qatar ng bitay at habang buhay na pagkakakulong? Tinutulungan po sila ngayon ng ating embassy sa Doha para po sa kanilang legal defense, no? Yan po silang legal assistance. Yung pong decision na yan ay galing po sa lower court at ngayon po ay umaapila tayo sa Court of Appeals. Sana po ay ma-reverse po yung decision at mapawalang sala po sila. Sa pagdinig po sa lower court, sino po yung nagbigay sa kanya ng abogado? Meron po bang nagbigay yung ating konsulado sa Qatar? Meron po siya abogado, no? Nung humarap po siya sa lower court, kinuha po ito ng kanyang pamilya. So pagdating po dito sa apela, yun din po ang gagamiting abogado or may ibibigay na po ang ating gobyerno para naman matulungan yung kanyang kaso? Decision po yung pamilya niya. Kung gusto po i-retain yung kanilang abogado, ay maaari po nilang gawin. Kung gusto po nilang kumuha ng iba, ay tutulungan naman po sila. Pero sa impormasyon po ninyo, gaano kaya lakas yung chance niya na ma-reverse itong hatol sa lower court? Mabigat daw ho ba yung ebidensya laban sa kanila? Ayaw po natin mag-comment, no, doon sa details ng case dahil nasa court po ito, ayon po sa principle na sub judice, no? Pero ano po yung ano naman po yung habang ng gobyerno patungkol na sa pamilya nitong mga nahatulan? Nagpahayag ho ba na magtutungo sila sa Qatar or dito lang sila nakikipag-ugnayan sa Pilipinas? Nandun po yung pamilya, no? Nung magkasama po sila doon, kaya doon po nang ipag-ugnayan nating embassy sa pamilya po na nandun na sa Qatar. At ano po pong mga tulong yung ibinibigay sa kanya ng pamahalaan sa ngayon bukod sa pag-provide sa kung meron mang mga abogado na pwedeng ibigay sa kanila? Lahat po ng assistance po na maaari po hilingin, titignan po natin kung maibigay po natin. Opo, may iba naman po tayo. Kumustahin lang po namin yung lagay ni Pahima Candice Alagasi, yung OFW na uminominal trato ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Kumusta na po yung investigasyon patungkol dito? Simula po nung malaman ng embassy nangyari sa kanya ay agad po siyang kinuha sa kanyang kinaroroonan. So since May 18 ay nasa pangangalaga na po siya ng ating embassy sa Riyadh. At parati po siyang dinadala sa ospital para po patignan ang kanyang sugat. At sinamahan na po siya sa pulis para magsampa po ng kaso laban po sa kanyang employer. Opo. Kumusta po yung kanyang lagay? Kasi yung mga nakikita nating litrato, lalo na sa social media, matindi talaga yung kanyang tinamo. Nag-i-improve naman po yung kanyang health, Asek? By now po, halos magaling na po. Tuyo na po ang kanyang sugat at hindi na po siya kailangan i-confine. Outpatient treatment na lang po ang kanyang yung status po niya? Opo. Opo. Kailan po siya posibleng makauwi sa Pilipinas? Meron na ho bang schedule or kailangan tapusin yung investigasyon? Kailangan po i-coordinate yan, no, sa police authorities ng Saudi Arabia. Ngayon po nagsampa siya ng kaso, baka kailangan po siyang nandun. Pag-aaralan po ito together with the embassy and yung mga police authorities. Opo. Panghuli na lamang po, anong hakbang po ng DFA para naman masiguro na yung mga recruitment agency na nagpapadala ng mga kasambahay doon, siguruhin nasa maayos na employer maipapasok yung ating mga kababayan. At kung may na ganitong mangyaring insidente, agad ma-report sa mga otoridad sa Pilipinas sa ASEC. Recruitment stage po, trabaho po ng DOLE ang POPA. So sila po sumasala sa mga recruiter. Pag napadala na po sa abroad, karma na po ng DFA yan. Okay, sige po. Maraming salamat. DFA spokesperson Charles Jose. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa inyo.